Isa si Ninong Bingo at Tito Jimmy ng April Boys, mga uncle ko po. Yeah. Kasi Okay, nung una po kasi, ako po yung nagsilat nung unang kanta namin, yung Idolo. Tapos, sabi po namin mga uncle ko na, sabi, gawa pa tayo ng isa. So yun, pinarinig ko nila yung composition na sa akin. So doon na po nagsimula yung awitin na yun. Ayun. Pwede ba bigyan mo kami ng ng parang story na kwento sa'yo ni Tito mo kung paano na po yung song, ano yung naging inspiration, tapos ikaw, ano yung personally, ano yung interpretation mo ng song? And in love ka ba ngayon? Kasi parang nakarelate kami ni Mami Jane dyan. Lagi naman po ang ilan. Sa mga crush ko po. Anyway, yung awitin daw po iyan is ginawa nila ni Bingo and Tito Jimmy. Yung una, pinarinig po ni Ninong Bingo yan kay Tito Jimmy. Yung medyo konti, tas sabi maganda daw, inayos nila. So, yung sa ano po yun, nung narinig ko po yan, bali gawa na talaga po nila yung awitin na yun. Pero nung unang pakinig ko pa lang po sa kanya, talagang na-in love na po ako sa kanta. Kasi para po ano niya napakasimple po nung kanta, pero may meaning, saka po may recall po siya na narinig. Talagang nandun po yung mga mensahe ng kanta, saka talagang parang in love ka din sa awitin po yun. And yun, ang tingin ko po sa kanta ngayon is talaga isa, para po siya sa mga nagmamahalan. And sa mga nanliligaw, sa mga yung mag-asawa na, o yung bago pa lang, o yung nagsama na sila hanggang tumanda sila. Ibig sabihin, tama na sa akin ikaw, you're more than enough. Parang ganun po. Okay na ha. Okay ka na sa akin. Kahit wala tayong makain, basta nandiyan ka lang, tama na, okay na. Ang ganun yung kanta. Ayun, pero ikaw ba personally, may pag-aalayan ka ng gantong song? Kasi mas maganda talaga pag may inspiration. Siguro sa crush ko, Kaya ito, inaalay ko po talaga ito sa lahat po ng mga makikinig na para po sa inyo lahat itong kanta ito. Saka sa crush ko. Ito. And thanks, JC. Salamat po. Thank you so much, Sir Richard. Ang next naman pong magtatanong ay si Miss Rose Garcia of CAT. Ayan. Ay, okay lang. Ayan, good afternoon. Follow up ko na lang, susundutin ko lang muna yung tanong ni Richard at saka yung sagot mo na sa crush ko. Kasi paulit-ulit mo sinasabi yun eh. Yun yung crush mo. Baka po kasi malaman pag sinabi ko po Ayan. Ito rin na, pwede nang ipaalamin. si ano po nahiya po ako. Baka po malaman niya Si Angelica po. Si Angelica. So, di ba makito? Gusto mo ba mag-venture din? Hindi kasi pagka napapanood ko po siya, iba po yung piktik ng puso ko po. Ay, grabe siya. Hindi, yung crush ko po, ayoko po malaman, nahiya po ako. Pero siseryosohin namin yung kay Angelica. Jokes are half meant po, jokes are half meant. Half-meant joke. Ayan, hindi. Anyway, JC, alam ko parang na-mention natin kanina, yung naging proseso ba dito sa kanta na to? Ano yung naging proseso sa pagkakabuo ng kanta na to? With your two uncles. Yeah, kanina po, tumitigil na po yung powers ko, tinanong niyo po ako, pinawis na naman po ako. Pero ang proseso po nitong awitin na po ito is, kasi nasa US po yung mga tito ko. So, yung ginawa po namin sa Idolo dati is mahirap talaga kasi yung music, dadalhin po sa Amerika, tapos kakantahan ko po. So, parang mas mahirap kasi yung second voice na gagawin nandun, tapos dadalhin po dito sa Pilipinas. Mahirap po nung una. Pero po nung nagawa na po namin sa Idolo, medyo mas okay na po yung process po ng paggawa ng kanta na yun. Okay. So ngayon, you're with GMA Music. Kailan ka pa sa GMA Music? Ano po,
February. Kaya nagpapasalamat po ako sa GMA Music at binigyan po ulit akong pagkakataon na makabalik-balik po sa pagkanta. Okay. So ano yung plano? Ano yung mga expectation mo at the same time sa career mo ngayon? Ano po, hindi ko po alam sa GMA yung plano eh. Dito na po eh. Ang plano ko po talaga is gumawa lang po gumawa ng kanta dahil yun po yung pangarap namin ni Daddy. Dahil dati po kasi talaga is akala ko po tapos na po. Akala ko tapos na po ako sa pag-awit. Bumalik na po ako ng Amerika. Ayun, and yung nagulat nga po ako nung bumalik ako after pandemic pa naman. Nag-usap kami ng daddy ko po na sabi niya, bumalik ka na sa pagkanta. Kasi alam ko, dun talaga po yung, dun ka masaya. Dun ka lang niligaya kasi yun yung passion natin. Noong una, syempre na natapos na ako, bumalik na ako ng US. Sabi ko, Dad, nandun na yung buhay ko sa Amerika. Tapos, sabi hindi, alam ko kung ano mapapasas niya, nag-iyakan kami. Tapos napag-usapan talaga po namin, which is destiny talaga na kausapin natin si Sir Kelly ng GMA. Yun po yun. Tapos nga, yun kaya laking tuwa ko po na salamat po sa Panginoon Diyos na eto, patuloy ulit po ako umaawit at nasa harapan niyo po. Kaya maraming salamat. Okay na wala. Kailan yung naging conversation yun na yan? That was 2 months po bago mawala si Daddy. Kasi hindi ko alam talaga ng ano ba na siya nun. Kasi may hawak pa kami doon iniinom. Habang nag-uusap pa kami. Kaya pala mahina na rin siyang gumanon. Mag-golf. Dati kasi malakas siya. Noon, isa-isa na lang siya dalawa. 2 months po nun, nag-pass away siya. Tapos, hindi ko naman na-expect na makakabalik ako. Nung time na after nung nawala, doon ko po naisulat yung yung idolo, yung hayaan niyong iandong namin itong awit para sa mga tagahanga namin. Salamat sa pagmamahala, kailan may hindi niyo iniwan. Kayo ang tunay namin idolo. Salamat sa inyo. Wow, Cornel. Yun po yung sinulat ko pong kanta para sa mga fans. Yun, hindi ko po, sinulat ko po yun after na wala si Daddy nung 5 months. Tapos di ko po natuloy kasi nasa grieving stage po ako nun. Natuloy ko lang po na nung after nung birthday ko. September 3, birthday ko po. Birthday na. Pero 2020 po yung birthday ko po. Nasulat ko po yun, 2022. Iyak ako kasi si Daddy yung kapag nagsusulat po ako ng kanta, doon ko po pinapanig kay Dad yung awitin. Kaya sobrang miss ko po sa kanya, kaya nadiretso ko po yung awitin na yun. Tapos yun, kinuwagan ko yung mga tito ko. Doon na po talaga nagsimula yung singing career ko ulit. Sabi ko, Tito Jimmy, ninong linggo, samahan niyo po ako. Awitin po itong ginawa ko pong kanta para po sa lahat ng mga tagahangay nagmahal sa inyo. Bilang pagbabalik niyo po ng pagmamahal. So somehow nararamdaman mo ngayon na yung daddy mo is with you in a way. Lagi po ang Nararamdaman mo yung presence niya. tuwing may tuwing ito, may lagi pong nararamdaman yung sabi ko, thank you Dad, salamat po. Tapos pumupunta rin po ako sa Musileo namin tuwing may mga nangyayaring maganda sa akin. Katulad nung kinuha ako ng GMA, tapos ito nga, may bago na naman na single. Tuloy-tuloy po yung pagmamahal ng GMA at nigat sa akin sa mga blessings na dumadating. Lagi pong naaalala si Daddy.
Kasi lagi po siya ang kausap ko. Lahat po ng, kung ano po ako ngayon, lalo na sa musika, galing po yan sa daddy ko. Okay, last question na to. Sabi mo kanina, pakilala mo anak ka ng tatay mo. So, paano mo kami mako-convince lahat dito na anak ka nga ng tatay mo? Yung boses pa lang po, di ba? Di ko kayang tanggapin na mawawala ka na sa akin. Yan. Tapos ang sombrero po ako. Ano po, siguro DNA na lang po. Hindi, charot. Hindi, lang po, siguro, ano po, kasi kami yung mahihino halos pare-pares po kami ng boses. Kami, lalo mga kapatid ni Daddy. Yun nga lang, pinakamagandang boss si Daddy kasi siya yung pinakamataas na boses po. Yan. Yeah, isip ka na. Pwede ba ba? Iyak na lang. Ano Sige na po. lang yung legacy ng daddy mo na gusto mong ituloy? Siyempre po, gusto ko po na ano talaga, totoo. Sa una po, is gusto ko po na hindi po makalimutan yung mga awitin niya. Kaya kahit sa mga live ko, reels, kinakanta ko po yung awitin niya. And yun, sana may magpatuloy sa aming mga rehino na sa pag-awit. Ito, new generation naman po ng mga rehino. Yan, sana po magustuhan din po ng tao. At para tuloy-tuloy lang yung kung ano yung tinuro sa akin ni Daddy sa pagsusulat ng kanta at sa pagharap sa tao at pag-awit po sa harap po. Okay, salamat. Good luck. Salamat po. Thank you so much.